Ang maligayang kapistahan. Bagamat ilang araw pa ang itinuturing nating piyesta ng Poong Niño, tayo ay pwede nang magpatian ng Happy Fiesta. Dapat yung pagbati natin nakikita sa mukha, Happy Fiesta. Yan. Kasi hindi ka naman pwedeng bumati ng happy na malungkot ka, di ba? Parang Happy Fiesta. Hindi mo ramdam, di ba? Kailangan ramdam mo ang ipinagdiriwang mo. Kailangan ramdam mo kung ano ang dahilan kung bakit tayo natitipon. Ramdam mo kung ano ang dahilan bakit tayo naririto. Kaya nga, sa ating Ebanghelyo, napakaraming tao ang sumunod sa ating Panginoong Jesucristo dahil ramdam nila kung ano ang bagay na pwede at kaya nilang tanggapin mula sa ating Panginoong Jesus. Ramdam nila na kumikilos ang banal ng Diyos sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga, napakaraming lumapit at sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Sa mga nagdaang ebanghelyo, bago ang ating ebanghelyo ngayon, maraming ginawang kababalaghan ang ating Panginoong Jesucristo. Maraming may sakit ang kanyang pinagaling at maraming inaalihan ng masamang espiritu ang kanyang muling ibinalik sa kandungan ng kabutihan ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagpapalayas niya sa mga masasamang espiritu. At higit sa lahat, narinig nila kung paano itinuro ng ating Panginoong Jesucristo ang salita ng Diyos. Kaya nga sa ating ebanghelyo ngayon, dumagsa ang napakaraming tao dahil sa kanilang nasaksihan, dahil sa kanilang narinig, at dahil sa kanilang naramdaman sa piling ng ating Panginoon. At unang punto na nais kong bigyan ng diin sa ating pagdiriwang sa gabing ito sa ikapitong araw ng ating nobenaryo bilang paghahanda sa kapistahan ng Poong Santo Niño ay ang napakaraming taong sumusunod sa ating Panginoon. Sila ay sumusunod sa Kanya. Sila ay lumalapit sa Kanya. At napakaraming tao ang dumaragsa dahil sa kanilang nasaksihan. Isa sa napakalaging bagay na makikita natin at maaring nagtulak sa mga tao para siya'y muling lapitan, para siya ay sundan, ay dahil sa mga mabubuting balita na kanilang naririnig at napakinggan mula sa ating Panginoong Jesus. Napakinggan nila ang mga balita o mabuting balita na nagbibigay ng pag-asa sa kanila. Napakinggan nila kung paano sila binigyan ng panibagong pagkakataon, ng panibagong lakas, ng panibagong inspirasyon sa pamamagitan ng pagtuturo ng ating Panginoon. Higit sa mga kagalingan na kanilang nasaksihan. Higit sa mga napalayas na masasamang espiritu sa mga taong inaalihan nito, ay ang salita na kanilang napakinggan sa ating Panginoon. Ito ay isang paanyaya sa atin na ang salita ay hindi lamang basta napakikinggan, hindi lamang basta ipinapahayag, kundi ito'y nagsisilbing humuhulma o unti-unting humuhulma ng ating pagkatao. Na kapag napakinggan natin ang salita ng Diyos, hindi lamang basta ito pumasok sa ating tenga, kundi ito'y patuloy na muling bumubuo sa ating pagkatao. Kaya nga tayong mga Kristiyano, sinasabi natin lalong-lalo na tayong mga Katoliko, ang isa sa mga pundasyon ng ating pananampalataya ay ang salita ng Diyos. Napakahalaga sa atin ang salita ng Diyos, kaya nga't sa ating mga pagdiriwang, lalong-lalo na ang pagdiriwang ng banal na Eucharistia, ay ang salita, ang isa sa mga binibigyan natin ng pansin. Ipinapahayag ang salita, at kapag ipinahayag ang salita, tayo ay sumasagot at nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos.
Ito ay pagpapakita na tinanggap natin ang salita, ngunit hindi natin hinahayaang basta tinatanggap ang salita, kundi hinahayaan din natin ang salita, ang siyang bumuo sa ating pagkatao. Hindi natin basta napakinggan lamang, kundi ito'y bumubuo muli sa ating pagkatao. Nakakalungkot nga lamang na minsan, o siguro madalas, tayong mga Katoliko ay pinagtatawanan ng ating mga kapatid sa ibang pananampalataya, lalong-lalo na kapag ang pinag-uusapan ay ang salita ng Diyos. Kaya nga sinasabi nila sa atin, kayong mga Katoliko, hindi kayo Bible-based. Diba? Yun yung mga naririnig natin. Ang mga pagdiriwang ninyo, ang mga ginagawa ninyo ay hindi nakabase sa salita ng Diyos. Yung Katoliko naman na mababaw ang pagkaunawa at pagtingin sa salita ng Diyos, madaling mapaniwala. Di po ba? Kaya nga, sa susunod na araw, wala na sa simbahang Katoliko, nasa ibang simbahan na o ibang sekta na. Bakit? Dahil nga yung pagkaunawa at pagtanggap sa salita ng Diyos ay mababaw. Pangalawa, hindi lamang basta mababaw, kundi naisasantabi yung halaga ng salita ng Diyos. Paano natin masasabing naisasantabi nating mga Katoliko yung salita ng Diyos? Iilan lamang sa atin ang nagkakaroon ng pagkakataong maglaan ng panahon na pagnilayan o basahin ang salita ng Diyos, bagamat lahat maaari tayo rito ay may Biblia sa kani-kanilang mga bahay. Di ba? Yung Biblia natin, minsan ay nagsisilbing palamuti na lamang sa ating mga bahay. Paano din natin masasabi na isasantabi? Hindi lamang yung Biblia na hindi binubuklat, kundi maging sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya nga, tayong mga Katoliko, kapag nakakita tayo ng isang taong naglalakad sa lansangan na may hawak na Biblia, ano agad ang pumapasok sa ating isipan tungkol sa kanya? Iisipin natin, siya ay born again. Isipin natin, siya ay saksi ni Jehovah. Isipin natin, siya ay kabilang sa mga nanghihikayat sa maraming taong sumapi sa kanilang pananampalataya. Hindi pumapasok po sa ating isipan na siya ay Katoliko. Right? Tama o tama? Kapag nakakita tayo ng isang taong naglalakad sa lansangan, may daladalang Biblia, isipin agad natin, born again yan. Saksi yan. Si ilan po sa atin ang nagsasabing, Katoliko iyan? Hindi pumapasok sa ating isipin. Bakit? Dahil ang pagkaalam natin sa Katoliko, hindi naghahawak ng Biblia. Kaya nga kahit kilala natin na Katoliko ang isang tao, kapag may hawak na Biblia, minsan pa nga bibiruin natin. Kapag may hawak na Biblia at nagbabasa, sasabihin natin sa kanya, uy, born again ka na. Diba? Kahit kilala natin na siya ay yung sinasabi nating sarado Katoliko. Diba? Kapag may hawak na Biblia o kaya lumabas sa kalsada, may hawak na Biblia, bibiruin natin. Born again ka na ba? Iniwan mo na ba ang Katoliko? Bakit? Dahil ba may hawak na Biblia? In the first place, we as Catholic Christians should have the Bible as one of the foundations of our faith. Diba? Napakahalaga. Kaya nga sa ating Panginoong Hesukristo, isa sa sentro ng kanyang ministeryo ang iyang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi lamang siya basta-basta nang gagamot, kundi ang kanyang panggagamot ay nagmumula din sa salita ng Diyos. Hindi lamang basta-basta nagpapalayas ng masasamang espiritu, kundi ang pagpapalayas na ng masamang espiritu ay nagmumula sa mensahe ng salita ng Diyos. Kaya nga tayong mananampalataya, tayong nagpapalalim ng ugnayan at relasyon sa ating Panginoong Diyos, tayo na nagbibigay ng napakahalagang espasyo o
o puwang sa ating buhay, ang Poong Santo Niño, kailangan ang salita ng Diyos ay makikita, mararamdaman, maririnig sa atin bilang mga nananampalataya. Dahil hindi natin masasabing tayo ay may debosyon sa Poong Santo Niño kung ang salita ng Diyos ay walang puwang sa ating mga puso. Hindi natin masasabi na malalim ang ating pagdedebosyon sa Poong Santo Niño kung ang salita ng Diyos ay naisasantabi. Hindi natin pwedeng sabihin na meron tayong matibay na ugnayan sa Poong Santo Niño kung ang salita ng Diyos ay hindi natin hinahayaang hulmahin at buuin ang ating pagkatao. Pangalawa, sa bandang huli ng ating ebanghelyo, sinasabi, bawat inaalihan ng masasamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, ikaw ang anak ng Diyos. At ito'y napansin natin maging sa mga unang parte ng Ebanghelyo ni San Marcos, na maging ang masasamang espiritu ay kinikilala nila ang Panginoong Hesus bilang anak ng Diyos. Kung ang masamang espiritu ay may ganitong pagkakilala sa Panginoong Hesus, tayo pa kaya na nagpapahayag ng pananampalataya sa Diyos, hindi natin siya makikilala na anak ng Diyos. At dito nakaugnay yung kaalaman natin sa banal na salita ng Diyos. Lumalalim ang ating pagkaunawa, lumalalim at lumalawak ang ating kaalaman at pagkakilala sa Kanya kapag tayo ay may malawak at malalim din na kaalaman sa salita ng Diyos. Kung siya ay kinilala ng masamang espiritu bilang anak ng Diyos, mas kikilalanin natin siya na anak ng Diyos dahil tayo ay nagpapahayag ng pananampalataya sa Kanya. Ang ating pagdedebosyon sa Poong Santo Niño ay pagdedebosyon ng isang taong hinahayaan niyang hulmahin ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita ang Kanyang pagkatao. Ang taong may debosyon sa Poong Santo Niño, hinahayaan niya ang Poong Santo Niño na nagiging sentro at magiging sentro ng kanyang buhay at pagkatao. Mga kapatid, sa ikapitong araw ng ating nobenaryo, sa karangalan at bilang paghahanda natin sa ating pagdiriwang ng kapistahan ng Poong Santo Niño, samot dalangin natin sa ating Panginoong Diyos na sana sa ating patuloy na pagsunod sa Kanya, sana sa ating patuloy na paglapit sa Kanya, sana sa ating patuloy na pagdedebosyon sa Poong Santo Niño, mas lumalim din ang ating kaalaman at pagkilala sa Kanya sa pamamagitan ng ating pagpapalawak at pagbibigay ng napakahalagang espasyo ng salita ng Diyos sa ating buhay, sa ating pagkatao. At hayaan po natin na ang Kanyang salita ang siyang muling huhulma at bubuo sa ating mga sarili. Nang sa gayon, sa bandang huli, maisisigaw natin at masasabi natin ng lakas loob ang ating nabanggit sa ating salmong tugunan. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Kung ikaw ay may matibay na ugnayan sa Kanya, kaalaman at pagkakilala sa Kanya dahil sa salitang iyong napakinggan at nabasa, ang tiwala mo sa Kanya ay hindi mawawala. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Gaano man karami o kabigat na problema ang pagsubok na darating sa iyo, lagi mo pa ring sasambitin, may tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Amen.